Sa Demon Realm, ginamit ni Goma at ng nakababatang kapatid ni Shin na si Degeso, ang isang magic monitor upang mapanood ang mga importanteng pangyayari na naganap nang lusubin ng organisasyon ni Bobby D at Majin Buu ang Earth. Nagulat sila sa lakas ni Goku at Vegeta, at nagulat rin sila nang makita ang pagkamatay ni Dabura. Maya-maya pa, nalaman din nila ang tungkol sa mga Dragon Ball ng Earth, at nakita ang iba pang mga makapangyarihang mandirigma na lumaban kay Buu. Sa huli ay napanood nila kung paano tinalo ni Goku si Kid Buu, at labis silang nagulat. Dahil kumpirmado na ang pagkamatay ni Dabura at Majin Buu, si Goma na ang magiging bagong hari ng Demon Realm. Gayunpaman, naging panandalian lamang ang selebrasyon dahil dumating ang kapatid na babae ni Degeso na si Dr. Arinso, at sinabi kung ano ang posibleng mangyayari kung sakaling lusubin ng mga tumalo kay Majin Buu ang kanilang kaharian. Nang umalis si Dr. Arinso, isang nababahalang Goma ang nagkaroon ng ideya na gamitin ang mga Dragon Ball ng Earth upang hilingin kay Shenron na gawing mga bata ang lahat ng sangkot sa pagkatalo ni Buu upang mapahina ang mga ito ng husto. Para sa kanyang pangalawang hiling, nagpasya siyang makuha ang Evil Third Eye, isang makapangyarihang item na nagbibigay ng malakas na kapangyarihan sa gumagamit nito, ngunit nawala noong panahon ng paghahari ni King Abura. Habang sinisimulan na nilang isakatuparan ang kanilang mga plano, hindi nila alam na mayroong nakarinig ng kanilang pag-uusap sa malapit. Sa labas ng palasyo ng hari ng mga demonyo, sumama sina Goma at Degeso kay Neva, isang matanda at mabahong na Mekian na siyang lumikha sa mga Dragon Ball ng Demon Realm at sa mga Tamagami na nagbabantay sa mga ito. Sumakay silang tatlo sa isang spaceship at lumapit sa isang malaking malaisdang nilalang na nagpahintulot sa kanila na maglakbay patungo sa outside world. Sinalubong sila sa kabilang dulo ng isa pang malaisdang nilalang na maliit at tinanong kung saan sila pupunta. Nang sabihin nilang sa Earth sa Universe 7, nalaman nila mula sa maliit na isda na si Dr. Arinso ay nauna na palang bumisita doon sa hindi malamang dahilan. Samantala sa Capsule Corporation, ipinagdiriwang ni Goku at ng iba pa ang ikasyam na kaarawan ni Trunks. Napansin ni Goku na sina Shin at Kibito ay hindi na magkasanib. Ipinaliwanag ng dalawa na noong naghiwalay sina Goku at Vegeta mula sa pagiging si Vegeto sa loob ng katawan ni Buu, nalaman nila na ang loob ni Buu ay lumilikha ng isang uri ng gas na kayang magpawalang bisa sa kapangyarihan ng hikaw. Kaya't hiniling nila kay Buu na higupin at iluwarin sila. Matapos magpakabusog, nagkasundong maglaban sina Goku at Vegeta para magpatunaw ng kanilang mga kinain. Sa The Lookout, napansin ni Dende at Mr. Popo ang biglaang paglitaw ng isang spaceship. Nang lumabas sa sasakyan ng mga taga-Demon Realm, mabilis nilang napansin si Dende at ipinaalam ni Degeso dito na ang kanyang lahi ay isang uri ng demonyo. Hiniling ni Goma na dalhin sa kanya ang mga Dragon Ball, ngunit tumanggi si Dende. Dahil dito, inutusan na lang ni Goma si Neva na gamitin ang kanyang kakayahan para tawagin ang lahat ng Dragon Ball sa kanilang lokasyon. Pagkatapos tawagin ay ibinalik din ni Neva ang mga ito sa dati nitong anyo para magamit nila agad. Sinubukan ni Dende na pigilan si Degeso sa pagtawag kay Shenron pero mabilis lang siya nitong pinabagsak. Nang wala nang pumipigil ay tinawag na ni Degeso si Shenron. Agad na napansin ng Dragon Team ang pagdilim ng kalangitan at labis na nagtaka dahil sa pagkakaalam nila ay hindi pa pwedeng gamitin ang mga Dragon Ball. Samantala, hiniling ni Goma sa Dragon na gawing mga bata at sanggol ang lahat ng lumaban kay Majin Buu at pati na ang mga kaibigan nito. Natupad ang kahilingan pero nagulat si Goma nang magpaalam na si Shenron dahil ayon dito ay isa lamang ang ibinibigay niyang kahilingan sa mga kupal na hindi niya kilala at unang beses pa lang na humiling sa kanya. Samantala, bumagsak sina Goku at Vegeta mula sa langit at sobrang nagulat sila nang makita ang malaking pagbabago sa kanilang mga katawan. Balik sa The Lookout, naiinis na sinabi ni Goma na kung alam lang sana niyang isa lamang ang ibibigay na hiling ay dapat hiniling na lang niya ang Evil Third Eye. Sa huli, nagpasya na lang si Goma na isama ang sanggol na si Dende upang hindi na magamit ang mga Dragon Ball sa Earth at bumalik na siya sa Demon Realm. Samantala sa Capsule Corporation, nagtataka pa rin ang lahat kung bakit sila bumalik sa pagiging bata at sobrang nagulat sina Goku at Vegeta nang makita si Master Pogi, habang si Krillin naman ay inasar ni Bulma na walang pinagbago dahil maliit na ito dati. Maya-maya pa ay biglang may lumapit kay Goku na isang bata na kamukha ni Saitama, at nalaman niya na ito pala si Master Buten. Pagkatapos ng matinding pagkabigla sa nangyari sa kanila, inaya ni Shin si Goku na mag-teleport sa Lookout at sumama sa kanila si Piccolo. Pagdating doon, ipinaalam ni Mr. Popo sa kanila na si Dende ay dinukot ng mga nilalang mula sa Demon Realm at ang isa sa mga ito ay nagngangalang Degeso, na sobrang ikinagulat ni Shin.
Ipinaliwanag ni Kibito sa lahat na kapatid ni Shin si Degeso, habang ikinwento naman ni Mr. Popo ang tungkol sa malakas na kapangyarihan ni Neva. Dahil dito, nagmamadaling nagpa siya si Goku na iligtas si Dende, kaya inutusan ni Shin si Kibito na kunin ang kanyang spaceship sa sagradong mundo ng mga Kai dahil ito lang ang kanilang paraan para makapaglakbay doon. It might still fly. Kaso matapos itong tingnan ni Shin, napagtanto niyang hindi na ito umaandar. Iminungkahi ni Goku na ipaayos kay Bulma ang spaceship, kaya muling gumamit ng teleport si Kibito para sunduin si Bulma, pati na rin si Vegeta. Tiningnan ni Bulma ang sasakyan, at napagtanto niyang aabutin siya ng 10 araw para maayos ito. Makalipas ang 2 araw, unti-unti nang nasasanay si Goku sa kanyang bagong katawan. Ganun pa man ay nahihirapan pa rin siyang masanay sa kanyang mas maikling mga braso at binti, kaya nagpa siya siyang kunin ang kanyang power pole sa Koren Tower. Kaso pagdating doon ay hindi niya ito nakita, at nang tanungin niya si Koren ay nalaman niyang ipinatago pala nito kay Master Buten ang power pole. Agad na pumunta si Goku sa Kami House para kunin kay Saitama ang kanyang power pole, at doon ay nalaman niyang ginawa lang itong sampayan ng damit. Pagbalik sa The Lookout, agad na ipinagmalaki ni Goku sa lahat ang nagagawa ng kanyang power pole. Nang gabing iyon, habang sila ay kumakain ng hapunan, isang spaceship ang biglang lumitaw at lumapag. Isang demonyo ang lumabas dito at nagpakilalang si Glorio, pagkatapos ay hiniling nito kay Goku na sumama sa kanya pabalik sa Demon Realm upang tulungan siyang talunin si King Goma. Nang tanungin ni Shin kung paano niya nalaman ang tungkol kay Goku, ipinaliwanag ni Glorio na ang hari ng ikatlong Demon World na napanood ang laban ni Goku kay Majin Buu, ang nag-utos sa kanya na hanapin si Goku. Nagpa siya si Shin na sumama sa dalawa pabalik sa Demon World. Bago sila umalis, tiningnan ni Bulma ang spaceship ni Glorio bilang basehan na makakatulong sa kanya, para mas mapabilis ang pag-aayos sa spaceship ni Shin. Nagpa siya rin si Vegeta na sumama pero hindi na ito nagkasya sa spaceship, kaya sinabihan na lang ito ni Shin na sumunod na lang kapag natapos na ni Bulma ang pagkukumpuni sa lumang spaceship. Sumakay sina Glorio, Goku, at Shin sa spaceship at lumipad patungo sa kanilang unang destinasyon, isang Sir Warp na matatagpuan sa planetang Batapi na nagsisilbing transit point sa pagitan ng outside world at ng Demon Realm. Nang makarating na sila sa planeta, hiniling ni Shin na huminto muna sila para maipaalam niya kay Kibito ang kanilang lokasyon. Pagkatapos nun ay lumapit na sila sa Sir Warp, pero nagalit ito dahil tinawag na goldfish ni Goku. Pinigilan ni Shin si Goku na magsalita at pinahaba ang mga tenga nito para magmukha itong demonyo at padaanin ng Sir Warp. Pagkatapos ipakita ang kanilang mga tenga, ibinigay na ni Glorio ang pin number sa Sir Warp. It's all ready. It's cool. Sa kasamaang palad, nakalimutan ni Shin na ibigay kay Kibito ang pin number at huli na ang lahat ng gawin niya ito. Sa loob ng relay point sa pagitan ng dalawang mundo, ipinaliwanag ni Glorio kay Goku na ang Demon Realm ay binubuo ng 3 magkakaibang mundo, at balak nilang maglakbay patungo sa Third Demon World dahil dito lamang siya mayroong access. Pumasok sila sa ikatlong pinto at muling na-transport. Matapos makatagos sa kabila, sa unang pagkakataon ay nakapasok si Goku sa Demon Realm. Habang pinagmamasdan ng kakaibang kapaligiran, nakita ni Goku ang Demon Realm Tunnel na nag-uugnay sa 3 mundo, na ngayon ay may harang na upang pigilan ang malayang paglalakbay sa pagitan ng mga ito. Nakakita rin sila ng isang malaking rebulto ni Dabura, mga lumulutang na isla, mga halaman at hayop. Nagpaalam si Goku na lalabas para makalanghap ng sariwang hangin kaya't inilapag ni Glorio ang sasakyan. Napansin ni Goku na tila bumagal ang kanyang mga galaw na ipinaliwanag ni Glorio na dahil daw sa bigat ng hangin. Sinabi ni Shin na hindi pa siya nakakapunta sa Third Demon World at sinabi sa kanya ni Glorio na dahil kabilang siya sa mga Glin, isang lahi mula sa Second Demon World, ang isang sopistikadong uri na tulad nila ay walang dahilan upang maglakbay doon. Biglang sinalakay ng isang grupo ng mga bandido na armado ng pana si Goku, ngunit mabilis itong tinakot at pinaalis ni Glorio gamit ang kanyang baril. Pagbalik sa sasakyan, nagmaneho si Glorio papunta sa isang bayan kung saan sila maaaring magpalipas ng gabi, bago nila harapin si Haring Kadan kinabukasan. Habang nasa daan ay nakita nila ang mga bulkan na naglalabas ng mabaho at mabigat na hangin. Sinamantala ito ni Goku para makasingit ng utot na agad naman niyang inamin. Pagdating sa bayan, nagpunta ang 3 sa isang kalapit na hotel kung saan sinubukan silang singilin ng may-ari ng napakamahal na presyo para sa 2 silid. Ngunit matagumpay na nakatawad si Glorio para sa mas murang halaga matapos ipakita ang kanyang baril na nakasukbit sa kanyang baywang. Dahil gutom pa rin si Goku, nagpunta sila sa isang bar sa kabilang kalye kung saan umorder si Goku ng 5 hamburger. Agad na hindi nagustuhan ng mga lokal na residente si Goku nang mapansin nito ang bilugang mga tenga niya at nagsimulang makipag-away ang mga ito sa kanila.
Ganun pa man, madaling pinatahimik ni na Glorio at Goku ang mga mahihinang nilalang. Pagkatapos makipagbugbugan sa bar, bumalik na sina Goku sa hotel para matulog. Kinaumagahan pag-alis nila sa hotel, agad silang nagtungo sa eroplano ni Glorio, pero nadatnan na lamang nila itong nawawala at may isang sulat na nakakabit sa isang palakol sa pwesto nito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, naglakad na lamang sila dahil masyadong mahirap ang paglipad sa malalayong distansya dahil sa bigat ng hangin. Pagdating nila sa Sea of Darkness, nagpasya silang tawirin na lang ito sa ere dahil maikli lang naman. Biglang lumitaw ang isang halimaw na may pakpak at sinubukang kainin si Goku, na nagawa namang makaiwas. Nagpasya si Glorio na siya na ang haharap sa halimaw at mabilis na sumugod. Pagkatapos mapabagsak ni Glorio ang halimaw, nagpatuloy na sila sa paglalakbay hanggang sa maramdaman ni Goku na may nag-aabang para tambangan sila. Isang higanteng demonyo ang lumitaw mula sa likod ng isang malaking bato, pero madali itong napabagsak ni Goku. Pagkatapos, tinanong ni Glorio kung paano nalaman ni Goku na nandoon ang demonyo, at sinabi ni Goku na naramdaman niya ang kinito, isang hindi nakikitang uri ng enerhiya at isang konsepto na hindi pa naririnig ni Glorio kailanman. Kalaunan ay nakarating sila sa isang tindahan ng tsaa at nagpas siyang magpahinga. Nagtanong si Glorio sa may-ari kung mayroon silang eroplano, ngunit sinabi nitong wala at sa halip ay inalok sila ng isang skyseed na magdadala sa kanila sa direksyon na kanilang pupuntahan. Tiningnan ni Goku ang mga paninda sa shop at naging interesado siya sa mga medibug, isang set ng iba't ibang insekto na may iba't ibang kakayahan, at hiniling niya kay Glorio na bilhan siya nito. Sa sakayan ng Skyseed, inilabas ng may-ari ng tindahan ang Skyseed. Sumakay ang tatlo sa kakaibang sasakyan at matapos hilahin ang dahon nito, bigla silang tumilapon sa himpapawid. Dahil wala itong kontrol, mabilis na tumalon ang tatlo sa huling sandali upang hindi sila mahulog sa dagat. Habang naglalakad ay nagtanong si Goku tungkol sa mga Dragon Ball ng Demon Realm at sinabi ni Glorio na pinoprotektahan ng mga ito ng tatlong Tamagami. Nabanggit ni Goku na kung makukuha nila ang mga Dragon Ball, maaari nilang hilingin na maging matatanda muli ang lahat, na sa tingin ni Glorio ay isang magandang ideya. Pagpasok nila sa susunod na bayan, nakita ng grupo ang mga mamamayan na nagkukumpulan sa harap ng Gendarmerie, ang pulis militar sa ilalim ng pamumuno ni Haring Goma. Hinihinga ng Gendarmerie ang mga lokal ng mas mataas na alay at nagbantang kukunin ang mga taon mula sa kanilang natitirang buhay kung sila ay magkukulang. Nagsimula na ang pagbibigay ng alay, at may hindi nakapagbigay ng sapat kaya walang awa itong hinigupan ng buhay. Sunod ay may isang matanda naman na walang naibigay, at nang akmang makikialam na si Goku, isang nakamaskarang tao ang sumingit at naghagis ng isang wasabi bomb na hindi naman gaanong naging epektibo. Nang sinubukan itong tumakas ay madali itong nahuli ng mga Gendarmerie. Ganun pa man ay sumali si Goku sa gulo at gamit ang kanyang power pole, iniligtas niya ang nakamaskara at pinabagsak ang maraming pulis. Dahil nagsisimula na silang makagawa ng malaking eksena, mabilis na tumakas sina Goku, Glorio, at Shin papunta sa labas ng bayan kung saan muli nilang nakaharap ang nakamaskarang individual, na sa wakas ay ipinakita na ang kanyang pagkatao. Tinanong nito si Goku kung paano siya naging ganoon kalakas sa kabila ng pagiging bata, at sumagot si Goku na nag-ensayo lang siya. Nang paalis na sila ay hindi sinasadyang nabanggit ni Goku na papunta sila sa Kadan Castle, kaya't nagpumilit na sumama si Pansy sa kabila ng pakiusap ni Glorio na huwag siyang sumunod. Matapos magpakilala sa isa't isa, tinanong ni Pansy si Goku kung saang mahika siya magaling, sabay pakita ng kanyang kakayahang buhati ng isang maliit na bato. Ganun pa man, sinabi niyang ang tunay niyang espesyalidad ay sa pagbutingting ng makina. Nagpatuloy sa pag-uusap ang maliit na grupo habang dumadaan sila sa isang shortcut sa kanilang paglalakbay, pinag-uusapan nila ang kalupitan ng mga Gendarmerie at ni King Goma. Ibinunyag ni Pansy na siya ay 82 taong gulang na, medyo bata pa para sa kanyang lahi na umaabot ng hanggang 1,000 taon ng buhay, na labis na ikinagulat ni Goku dahil mas matanda pa pala ito sa kanya. Sa huli, narating ng apat ang Kadan Castle kung saan ipinakilala ni Pansy ang kanyang sarili bilang ang prinsesa at anak ni King Kadan. Pagpasok sa loob, nakilala nila ang hari na nainis dahil mga bata lang ang dinala ni Glorio, gayong ipinangako nito na ang mga mandirigmang may lakas na talunin ang dakilang si Majin Buu ang kanyang dadalhin. Ipinaliwanag ni Shin na ginawa lang silang bata ni Goma, at kasalukuyan silang nagpaplanong kunin ang 3 Dragon Ball mula sa mga Tamagami. Dahil hindi lubos na makapaniwala na si Goku ay ganoon kalakas tulad ng sinasabi, isinailalim siya ng hari sa isang pagsubok kung saan kailangan niyang harapin ang lahat ng mga sundalo ng hari ng sabay-sabay.
Walang kahirap-hirap lang na pinabagsak ni Goku ang mga sundalo at hindi man lang siya nagalusan. Nang gabing iyon, nagkarga ang mga tauhan ni Kadan ng mga kagamitan sa Demon Realm Plane na ipinagkaloob ni Kadan para sa kanilang biyahe. Tinanong ni Shin ang hari kung may paraan para matulungan ang kanilang mga kaibigan na makapunta sa Demon Realm. Ipinatawag ng hari si Hybeast at inutusan itong sunduin ang mga kaibigan ni Goku at dalhin doon. Dumating si Pansy na gustong sumama kay Goku dahil nais niyang makitang mapabagsak si Goma. Pagsakay sa eroplano at pagkatapos magpaalam, nagmaneho na si Glorio para sa planong 4 na araw na biyahe patungo sa Dragon Ball. Kaso ilang sandali lamang matapos lumipad, nagsimulang masira ang makina at bumagsak ang eroplano. Sa kabutihang palad para sa grupo, walang naging malaking pinsala at kailangan lang nilang bawasan ang bigat ng eroplano. Kinumpuni ni Pansy ang mga nasira sa spaceship at si Goku naman ay biglang sumakit ang tiyan kaya nagpaalam para tumae. Habang tumatay si Goku, napansin ni Glorio ang isang eroplano ng Gendarmerie na lumilipad sa itaas. Lumapag ang mga opisyal na sakay nito palapit sa kanila at tinanong ang grupo kung taga saang mundo sila ng Demon Realm. Sinabi ni Glorio na siya ay mula sa una, sinabi ni Shin na siya ay mula sa pangalawa, at si Pansy naman ay atubiling ipinakita ang collar sa kanyang leeg, na nagsasaad na siya ay mula sa pangatlo. Tinanong ng mga opisyal kung nakita nila si Goku, at sinabi ni Glorio na hindi. Nang makontento ay umalis na ang mga opisyal kasabay ng pagbabalik ni Goku mula sa likod ng malaking halaman. Dahil ganap ng gumagana ang eroplano, nagpatuloy sa paglipad ang grupo. Nang sumapit ang gabi, nagpasya si Glorio na mas mabuting magpahinga sila at nagtungo sa isang kalapit na kuweba. Unang nakatulog si Goku habang ang iba ay nag-uusap. Tinanong ni Pansy kung talagang taga-unang mundo ng demonyo si Glorio, na kinumpirma naman ito at sinabing kinuha siya para magtrabaho doon. Tinanong ni Shin si Glorio kung bakit niya gustong talunin si Goma, at sumagot ito na dahil pinapahirapan ni Goma ang mga Majin. Sa kalaliman ng gabi, nang nakatulog na ang lahat ay lumabas si Glorio para tawagan ang kanyang amo na si Dr. Arinso. Sinabi niya dito na maayos ang takbo ng mga pangyayari, at dapat silang makarating sa unang mundo ng demonyo sa loob ng ilang araw. Kinaumagahan, nagising sina Shin at Glorio sa malakas na yapak ng mga paa. Nagising din sina Goku at Pansy nang dumating ang isang higanting Minotaur. Nag-alok si Glorio na siya na ang haharap sa Minotaur, ngunit sinabi ni Goku na siya na lang ang lalaban dito. Inakala ni Glorio na nagyayabang lang si Goku kaya hinamon niya ito sa laban. Binigyan ni Goku ng kalamangan si Glorio sa pagsasabing lalaban siya gamit lamang ang isang braso. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang laban sa pagitan ni Goku at Glorio. Maya-maya pa ay gumamit na ng enerhiya sa pag-atake si Glorio at nagulat ang lahat sa lakas ng atake. Dahil dito ay inutusan ni Shin si Goku na magseryoso sa laban para mapilitan si Goryo na gumamit ng buong lakas. Sumang-ayon dito si Goku at ginamit na ang kanyang power pole sa laban. Inalis ni Glorio ang power pole sa kamay ni Goku at naghandang gumamit ng mas malakas pang enerhiya sa pag-atake. Nang makita ito ni Goku ay gumamit na siya ng Super Saiyan. Itinuloy ni Glorio ang kanyang malakas na atake pero kinontra lang ito ni Goku ng isang kamay, pagkatapos ay biglang lumitaw si Goku sa likod ni Glorio. Sumuko si Glorio at sinabi na si Goku na ang panalo. Sinubukang tumakas ng Minotaur pero napansin ito ni Goku at sinabing handa na siyang lumaban ngayon. Dahil sa takot kay Goku, nagpalusot na lang ang Minotaur na nakakain na siya ng isang halimaw kagabi kaya hindi muna siya kakain at umatras pabalik sa kuweba. Sa Earth, natapos na ni Bulma ang pag-aayos sa eroplano ni Shin at naghahanda na sina Vegeta, Piccolo, at Kibito na umalis papunta sa Demon Realm. Gayunpaman, tumunog ang mga alarma ng eroplano at bumagsak ito pabalik sa lookout. Sinuri ito ni Bulma upang alamin kung ano ang naging problema nito, at napagtanto niyang kailangan niya ng isang particular na mineral para sa energy converter ng eroplano na hindi likas na matatagpuan sa planetang Earth. Noong tila wala ng pag-asa ang lahat, isang panibagong eroplano ng Demon Realm ang lumitaw. Lumabas si Hybeast at sinabing ipinadala siya ng kanyang hari upang sunduin sila. Naiwan si Kibito sa the lookout habang si Bulma, Vegeta at Piccolo ay nagtungo sa Demon Realm. Samantala, ipinagpatuloy ni Goku at ng kanyang mga kasama ang kanilang paglalakbay, nang bigla silang lapitan ng Gendarmerie na nag-utos sa kanilang ilapag ang eroplano. Sinunod ito ni Glorio at si Goku ay pumunta sa likuran upang magtago. Naghanap ang Gendarmerie sa pag-asang matatagpuan nila si Goku, ngunit hindi nila ito nagawa dahil gumamit si Goku ng instant transmission upang lumitaw sa likuran ni Pansy at dali-daling nagtago sa mga halaman.
Kahit hindi nila nahanap si Goku, inutusan ng Gendarmerie si Pansy na sumama sa kanila dahil pinaghihinalaan nila na ito ang nakamaskarang individual na umatake sa kanila dati. Nang subukan nilang pilitin siya na sumama, kinuryente ni Pansy ang isa sa kanila na naging sanhi upang sumugod ang iba para umatake. Ganun pa man, nilabanan sila ni Glorio at Shin. Maya-maya ay umatake na rin ang mga eroplano ng Gendarmerie at lubhang napinsala nito ang eroplanong minamaneho ni Glorio. Nagalit ang grupo ni Shin at pinasabog nila ang mga kupal. Matapos pabagsakin ni Glorio, Shin at Goku ang halos lahat ng eroplano ng Gendarmerie, nakakita sila ng isang hindi nasirang eroplano sa malapit at nagpasya silang gamitin ito. Bago sumakay, ipinahayag ni Pansy ang kanyang pagkainis tungkol sa magic collar sa kanyang leeg at ang dahilan kung bakit sila muling natagpuan. Sinabi ni Shin na malamang ang kanyang kapatid na babae ang responsable sa paglalagay ng collar sa lahat ng naninirahan sa Third Demon World, at binanggit niya na dahil kabilang din siya sa parehong lahi, dapat ay magagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang alisin ito, na agad naman niyang ginawa. Isang labis na nagpapasalamat na si Pansy ang nagtanong sa kanyang tagapagligtas ng kanyang orihinal na pangalan, kung saan sumagot siya ng Nahare. Gayunpaman, mas gusto ni Goku na tawagin na lang siyang Supreme Kai. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang maliit na nayon kung saan matatagpuan ang Tamagami. Pinuntahan ito ni Goku matapos sabihin ni Pansy na ang partikular na Tamagami na ito ay kilala bilang Tamagami No. 3. Bago ito hamunin, nagpasya si Goku na kumain muna at gumamit ng banyo. Habang kumakain, sinabihan si Goku ng iba pang impormasyon tungkol sa Tamagami, kabilang na ang impormasyon na dati na itong hinamon ni Dabura na nabigong talunin ito. Bumalik na ang sabik ng lumaban na si Goku sa Tamagami na nagtanong kung hinahanap niya ang Demon Realm Dragon Ball. Matapos sabihin ni Goku na oo, naghanda na ang dalawa upang maglaban. Matapos tanggapin ang hamon ni Goku, agad na sumugod si Tamagami No. 3 laban sa kanya. Habang ginagamit ni Goku ang kanyang power pole at ang Tamagami naman ay gumagamit ng Warhammer, nagmistulang pantay ang kanilang lakas at dumagsa ang mga tao upang panoorin ang laban. Dahil sa matinding bigat ng mga hampas ng Warhammer ng Tamagami, napilitan si Goku na mag-transform bilang Super Saiyan at doon niya nabali sa dalawa ang sandata ng kanyang kalaban. Nang wala ng sandata ang Tamagami, ibinalik ni Goku ang kanyang power pole sa lalagyan nito at ipinagpatuloy nila ang laban gamit lamang ang kanilang mga katawan. Sa kabila nito, nanatiling patas ang kanilang laban. Ganun pa man, matapos ang isang malakas na Kamehame Wave at Heavy Finish bilang Super Saiyan 2, sumuko ang Tamagami. Subalit bago pa makuha ni Goku ang Dragon Ball, hinamon siya ng Tamagami sa isang larong shell game. Pagkatapos ilipat-lipat ang mga tasa, napansin ni Goku na itinapon ng Tamagami ang Dragon Ball sa huling sandali, dahilan upang siya ang ideklarang panalo. Habang nagdiriwang ang mga tao, palihim namang nakipag-ugnayan si Glorio kay Dr. Arinso upang ibalita ang nangyari. Pag-akyat muli sa eroplano, nagsimulang bumiyahe ang grupo ni Goku papunta kay Sir Warp upang makalipat patungo sa ikalawang Demon World. Samantala, sina Goma at Degeso ay nanonood ng dating laban ni Vegeta kay Majin Buu, at napansin nila si Dr. Arinso sa background na kumukuha ng mga tira-tirang bahagi ni Buu matapos itong pasabugin ni Vegeta. Sa ibang lugar naman, bumisita si Dr. Arinso sa isang mangkukulam na nagngangalang Marba, ang siyang lumikha kay Majin Buu alinsunod sa utos ni Bobby D. Gamit ang nakuha niyang piraso ni Majin Buu, sinubukan ni Marba na lumikha ng isang bagong nilalang na maaaring kontrolin, hindi katulad sa naunang Buu na kupal. Naniniwala si Marba na malapit nang matapos ang kanyang eksperimento, kaya inilabas na niya ang kaldero. Dinagdagan ito ni Dr. Arinso ng kanyang laway upang gawing tapat sa kanya ang nilalang, at ipinagyabang niyang malapit na niyang agawin ang pamumuno kay Goma at siya na ang mamumuno sa Demon Realm. Kung sakaling mabigo naman siya, naroon pa rin ang kanyang mga tauhan na nangongolekta ng mga Dragon Ball para masiguro ang kanyang plano. Balik sa ikatlong Demon World, nakipag-ugnayan si Kadan kina Hybeast, Bulma, Vegeta, at Piccolo upang ibalita ang tagumpay ni Goku at ipinaalam na magkikita sila malapit sa Sir Warp pagdating ng ilang araw. Nagulat si Vegeta nang malaman na may mga Dragon Ball din sa Demon World, pero nang tanungin niya si Hybeast tungkol dito ay hindi siya nito sinagot dahil mayabang daw siya. Dahil pagod na sa kanilang paglalakbay patungo sa susunod na destinasyon, iminungkahi ni Shin na magkampo muna sila para makapagpahinga. Ngunit nang magreklamo si Pansy na gusto niyang maligo, nagdesisyon si Glorio na dalhin na lang sila sa isang hotel.
Pagbaba ng eroplano, itinago muna nila ang Dragon Ball sa isang sako para hindi ito makita ng iba. Pagpasok nila roon, agad silang napansin ng dalawang bandido. Saglit na inalis ni Goku ang kanyang sombrero dahil makati ang kanyang ulo, pero kahit mabilis itong ibinalik ni Pansy, nakilala pa rin siya ng mga bandido bilang ang tumalo kay Tamagami No. 3 at ang nakakuha ng Dragon Ball. Naligo si Pansy, at inutusan din ito si Goku na maligo at pinahiram ng kanyang damit. Pagkatapos nun ay sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Maya-maya pa, biglang may nangyaring kaguluhan sa lobby at lumabas sila para tingnan kung ano ito. Habang wala ang grupo sa kanilang silid, nagbigay ng senyas ang bandido na nagiging lobo sa kanyang kasamahan, na agad namang pumasok at ninakaw ang Dragon Ball bago lumipad palayo. Mabuti na lang at naisipan ni Pansy na lagyan ito ng tracker, at sinabi kay Goku ang lokasyon ng Dragon Ball. Mabilis na nasundan ni Goku ang mga magnanakaw sa isang kuweba sa itaas. Hiniling ni Goku sa dalawang kupal na ibalik ang Dragon Ball, ngunit tinangkalang nitong tumakas. Hinabol ni Goku ang dalawang kupal at binawi ang Dragon Ball. Nang makuha na ito ni Goku, dumating si Glorio na ginamit ang kanyang mahiwagang kidlat na latigo para itapon ang dalawang kupal sa malayo. Pagbalik sa hotel, ipinagdiwang nila ang kanilang mahusay na pagkakaisa, at nagboluntaryo na si Goku na hindi matulog para bantayan ang Dragon Ball. Ganun pa man, kinaumagahan ay nadatnan nilang lahat na mahimbing na natutulog si Goku. Paggising ni Goku ay muli na silang sumakay sa eroplano at lumipad. Samantala, nadiskubre naman ng grupo ni Vegeta na ninakaw ang kanilang eroplano. Itinuro ni Hybiz na malamang ay ang mga bandido ang may gawa, yung mga nakasagupa nila kagabi sa isang club at mabilis na tinapos ni Vegeta. Dahil wala silang ibang magawa kundi maghintay, iminungkahi ni Hybiz na maglaro na lang sila ng zombie game sa kalapit na gubat kung saan naroon ang mga zombie, at magpaligsahan kung sino ang makakapatay ng pinakamarami. Siyempre, tumanggi si Bulma at napansin ang gumagalaw na mata sa sinturon ni Hybiz. Ipinaliwanag ni Hybiz na natagpuan niya ito sa kabundukan noon. Sa unang mundo ng demonyo, naibalita na kay Degeso na ang mga naging bata sa Earth ay nakapasok na sa Demon Realm, bagay na ikinadismaya ni Goma. At ang malala pa ay ang isa sa kanila ay tinalo ang isang Tamagami at nakuha ang Dragon Ball. Inutusan ni Goma si Degeso na gumawa ng paraan, at pinagsisihan niya na sana ay ang hiniling na lang niya ay ang makuha ang Evil Third Eye. Sa wakas, nagtagpo na ang grupo ni Goku at Vegeta, kaso hindi sila maisama dahil limitado lang ang espasyo ng eroplano. Sinabi ni Pansy na tatawagan niya ang kanyang ama para magpadala ng isa pang eroplano, at nagsimula na silang maglakbay patungo sa ikalawang mundo ng demonyo. Pag-alis ng grupo ni Goku, dumating ang mga bandido mula sa club, pati ang mga nagnakaw ng eroplano ni Hybiz upang maghiganti kay Vegeta. Muling binugbog ni Vegeta ang grupo kasama si Piccolo na nagpabagsak ng isa. Sa huli, isang sugatang bandido ang nagsabi kung saan nakatago ang ninakaw na eroplano na malapit lang pala. Samantala, malapit nang matapos ni Marba ang kanyang eksperimento at nagdagdag siya ng buto ng Saibamen sa kanyang likha. Pagkatapos nun ay umangat mula sa kaldero ang berdeng likido at bumuo ng bagong nilalang na tinawag niyang Majinko. Kaagad itong inutusan ni Dr. Arinso na talunin si Tamagami No. 1 at kunin ang Dragon Ball nito upang makita kung may saysay ba ang pagbuhay sa kanya. Sumagot naman si Majinko na naiintindihan niya. Pagdating nila sa unang mundo ng demonyo, hinarap ni Majinko si Tamagami No. 1 para agawin ang kanyang Dragon Ball. Sa pagsisimula ng laban, kaagad na gumamit si Majinko ng mga kakaibang galaw pero parang wala itong epekto kay Tamagami No. 1. Samantala, narating na ng grupo ni Goku ang Sir Warp, at muling pinahaba ni Shin ang tenga ni Goku. Pagkatapos ay ibinigay na ni Glorio ang pin number sa maliit na Sir Warp upang makalipat sila sa ikalawang mundo ng demonyo. Sa ibang lugar, nabawi na ng grupo ni Vegeta ang kanilang eroplano, at tuwang-tuwa naman si Bulma dahil muling kuminis ang kanyang balat sa pagiging bata. Inalok ni Hybiz si Bulma na maging kasintahan niya at mariing tumutol si Vegeta. Balik sa laban, patuloy pa rin na umaatake si Majinko na parang siraulo kay Tamagami No. 1. Samantala, dahil hindi na mabigat ang hangin gaya ng sa naunang mundo, mas mabilis nang nakalipad ang eroplano ng grupo ni Goku. Sinabi ni Glorio na malapit na nilang marating si Tamagami No. 2, kaso biglang lumitaw sa likuran nila ang 5 eroplano ng mga gendarmerie at walang sabi-sabing pinaputukan sila. Sinubukan ni Glorio na lumaban ngunit hindi siya bihasa sa laban ng panghimpapawid, kaya binuksan niya na lang ang pinto ng eroplano para makalabas si Goku. Paglabas ay isa-isang pinabagsak ni Goku ang eroplano ng mga gendarmerie. Pagbalik ni Goku sa kanilang sasakyan, bigla naman silang inatake ng isang Kraken. Isa sa mga galamay nito ang humawak sa kanilang eroplano at sinimulang durugin ito.
Agad na tumalon ang grupo palabas upang makatakas, ngunit bumalik si Pansy nang maalalang naiwan nila ang Dragon Ball. Naipit si Pansy sa nadudurog na eroplano kaya bumalik si Goku para iligtas ito. Nang makain na ng Kraken ng eroplano, biglang lumabas sina Goku at Pansy sa bibig nito dala ang Dragon Ball. Pagkatapos nun ay nasiyahan na ang halimaw, kaya lumubog na ito pabalik sa kailaliman ng dagat. Napilitan silang maglakbay gamit ang paglipad at dahil alam nilang paparating na rin ang grupo ni Vegeta, nagpasya silang hintayin ang mga ito sa Namek ng Demon Realm. Sa laban, hindi pa rin napipinsala ni Majin ko si Tamagami No. 1. Gumanti si Tamagami No. 1 gamit ang kanyang matinding bilis na hindi masabayan ni Majin ko. Samantala, nalaman ni Goku na ang lugar ay kahawig ng Namek na kilala niya, ngunit ito ay lubos ng inabandona. Biglang nakaramdam ng gutom si Goku kaya kinain niya ang isa sa mga Medibugs na binili niya. Nang maramdaman niyang dumating na si Vegeta, agad na nag-instant transmission si Goku papunta sa kanila upang balaan ito tungkol sa mga Kraken sa dagat. Hindi nagtagal ay may isang Kraken nga na nagtangkang kainin ang kanilang eroplano at sobrang natakot ang lahat. Balik sa laban, sumuko na si Majin ko at humingi na lang ng paumanhin kay Dr. Arinso. Lubhang nadismaya si Dr. Arinso sa kahinaan ni Majin ko. Samantala, pagdating sa Namek ng Demon Realm ay pinagmasdan ni Piccolo ang paligid at nakaramdam siya ng pamilyaridad sapagkat dito minsan nanirahan ang kanyang ama. Matapos marinig ang kwento na tumakas ang mga Namekian patungong outside world dahil itinuring silang alipin, tinanong ni Bulma si Shin kung bakit naman niya iniwan ang Demon Realm. Ayon sa kwento ni Shin, matagal na panahon na ang nakalipas, iniutos ng mabuting Supreme Demon King kay Raimes na likhain ang multiverse. Nang magsimulang umalis ang mga Majin mula sa Demon Realm at manirahan doon, pumili si Raimes ng piling kasapi mula sa lahing Glin upang magsilbing mga tagapagbantay, ang mga Supreme Kai. Sa paglipas ng panahon, dumating ang isang kahaliling hari, si Abura, na natakot sa mga banta mula sa labas at nilimitahan ang paggamit ng Sir Warp, kaya hindi na naging malaya ang paglalakbay sa pagitan ng mga mundo. Marami sa Glin, kabilang si Shin, ang nagrebelde laban sa kanya at nakatakas mula sa ikalawang mundo ng demonyo patungong planetang Kaishin. Pagkatapos, hinirang si Shin bilang isang Supreme Kai. Ipinaliwanag pa niya na nagmula ang kanilang lahi sa 5 Glin trees, ngunit lahat ng iyon ay namatay na, kaya tuluyan ang umalis ang natitirang mga Glin. Kinumpirma ni Shin na dahil sa nangyari ay pwedeng mawala na ng tuluyan ang kanyang lahi balang araw. Pagkatapos nun ay muli nang sumakay ang lahat sa eroplano, na ngayon ay masikip na dahil sa dami nila, at naghanda na para sa susunod na paglipad. Pero biglang lumitaw si Neva at lumapit sa kanilang eroplano. Nakita ni Pansy ang matandang Namekian na papalapit sa kanila. Bumaba ang grupo mula sa eroplano upang batiin siya at nakilala siya ni Piccolo bilang si Neva, habang si Neva naman ay napansin na ang kausap niya ay nagpapaalala sa kanya kay Katas, ang ama ni Piccolo. Tinanong ni Piccolo ang tungkol sa kanyang mga ginawa sa The Lookout at sinabi ni Neva na sinusunod lamang niya ang mga utos ni Goma, at bagamat alam niyang kukunin si Dende, alam din niyang hindi ito papatayin. Sinabi ni Goku kay Neva na sinusubukan nilang kolektahin ang mga Dragon Ball mula sa mga Tamagami upang maibalik sila sa pagiging matanda. Nakiusap si Neva na isama siya dahil hindi matutupad ang isang kahilingan kung hindi ito hihilingin sa wikang Namekian, kaya pumayag sila. Pagkatapos muling sumakay sa eroplano, nalaman ng grupo na nagpaiwan si Neva upang panatilihing ligtas ang planeta para sa posibleng pagbabalik ng kanyang lahi. Dagdag pa rito, ipinaliwanag niya na ang mga Dragon Ball ay orihinal na nilikha bilang gantimpala para sa mga pagsisikap ng kanyang mga kapwa Namekian, ngunit sa paglipas ng panahon, sinimulan itong gamitin ng masasamang tao para sa mga hangarin na walang kabuluhan, kaya nilikha niya ang mga Tamagami upang hindi ito makuha ng ganun kadali. Pagkatapos ay iginiit ni Vegeta na siya ang lalaban sa Tamagami No. 2, na ikinainis naman ni Goku, at pagkalipas ng ilang sandali, narating na nila ang lokasyon nito. Lumapit si Vegeta at hinamon ng Tamagami No. 2, na mabilis siyang binaliwala dahil sa kanyang itsurang bata. Ngunit nang makita nito ang kanyang lumikha na si Neva sa di kalayuan, napagtanto nitong seryoso ang hamon at pumayag ito. Sinimulan ng dalawa ang kanilang laban, kung saan nakakasabay si Vegeta, bagamat hindi gaanong napipinsala ang Tamagami. Nagpakawala ng Sword Blast ang Tamagami No. 2 na nagpatalsik kay Vegeta sa karagatan sa ibaba, kung saan isang Kraken ang mabilis na lumapit at tinangkang higupin siya. Nakatakas si Vegeta mula sa halimaw at bumalik sa himpapawid, ngunit agad siyang inatake ng Tamagami kaya tumalsik siya pabalik sa bibig ng Kraken. Samantala sa ibang lugar, matapos mabigo si Majin ko na talunin ang Tamagami No. 1, bumalik si Dr. Arinso upang bisitahin si Marba.
Nagpasya silang subukang muli na lumikha ng isang makapangyarihang Majin, sa pagkakataong ito ay gamit ang natitirang essence ni Innocent Bo at ang huling binhi ng Saibamen na itinanim nila ng mas malalim sa loob ng compound, kahit na ito'y mapanganib. Ang bagong nilalang na ito, na pinangalan ng Majin Do ay nabuo at agad na humingi ng tsokolate. Nanghingi si Ko ng pera kay Dr. Arinso at mabilis na pumunta sa convenience store para bumili nito. Kaso nag-away sila dahil pagkatapos kainin ni Do ang sarili niyang tsokolate, kinuha niya rin at kinain ang kay Ko. Tinanong ni Do si Dr. Arinso kung ano ang dapat niyang gawin at sinabi nito sa kanya na nais nitong kalabanin niya ang Tamagami No. 1. Pumunta sila sa kinaroroonan ni Tamagami No. 1 at hinamon ito ni Do at pumayag naman itong makipaglaban sa kanya. Sa pagsisimula ng laban, naging malinaw na si Do ay isang mas matinding kalaban para sa Tamagami kumpara kay Ko. Gumagamit pa rin siya ng mga kakaiba at hindi inaasahang galaw, ngunit ngayon ay may mas higit na bilis na at mas matagumpay. Samantala, nang bumalik ang Kraken para subukang kainin si Goku, nakita ni Goku si Vegeta na nakakapit sa isa sa mga galamay ng Kraken. Nag-transform si Vegeta bilang Super Saiyan upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa Tamagami, habang patuloy pa rin siyang sinusubukan na kainin ng Kraken. Sa huli, nagawang isubo ng Kraken si Vegeta, ngunit matapos mag-transform bilang Super Saiyan 2 ay nagawa niyang makawala. Ngayong wala ng sagabal, ipinagpatuloy na ni Vegeta ang kanyang pakikipaglaban sa Tamagami. Napahanga si Neva sa tila pagkakaroon ni Vegeta ng biglaang kalamangan, kaya binigyan niya ng karagdagang lakas si Tamagami No. 2. Ngayong mas lumakas na ang Tamagami, dinala nito ang laban sa ilalim ng karagatan kung saan nagawa nitong maibalik si Vegeta sa kanyang normal na anyo. Muling nagpalakas si Vegeta na ayaw pa ring sumuko, at sa kanyang pag-ahon mula sa dagat ay sinimulan niyang lagpasan pa ang kanyang lakas, hanggang sa maabot niya ang Super Saiyan 3 na ikinagulat ni Goku. Dahil sa power-up na ito, higit na nalampasan ng kapangyarihan ni Vegeta ang kanyang kalaban at tuluyang nakalamang sa laban. Matapos magpakawala ng isang Transcendent Gallic Gun, napaatras ang Tamagami ngunit nagawa nitong ilihis ang atake pataas bago pa man siya tuluyang lamunin nito. Gayunpaman sa pagkakataong ito, nagpakawala si Vegeta ng isang salidong suntok sa mukha nito na may sapat na lakas para tuluyan na itong sumuko. Para sa huling hamon, tinanong ng Tamagami No. 2 si Vegeta ng isang palaisipan at bagamat inaasahan ng lahat na siya ay magkakamali, ginulat niya ang lahat sa pagsagot ng tama. Para sa kanyang pagsisikap, iginawad sa kanya ang 2-star Dragon Ball. Ngayong nakuha na nila ang 2 sa 3 kailangang Dragon Ball, sumakay ang grupo sa eroplano na may balak maglakbay sa First Demon World upang makuha ang huling Dragon Ball at para na rin iligtas si Dende. Samantala sa First Demon World, ipinagpatuloy ni Majin Do ang kanyang laban sa Tamagami No. 1 hanggang sa bigla siyang huminto sa gitna ng laban dahil gusto niya ng tsokolate. Hindi makapaniwala, mabilis na tumakbo pabalik si Majin Ko sa tindahan para bumili habang si Do naman ay desperadong sinusubukang iwasan ang walang tigil na pag-atake ng Tamagami. Bumalik si Ko at dali-daling inihagis ang isang tsokolate kay Do na kinain naman ito ng buo, muli siyang lumakas at naging dahilan ito para makalaban siya ng mas matindi kaysa nung una. Matapos ang isa pang sagupaan, bumagsak ang Tamagami at nagtagumpay si Do. Nag-alok ang Tamagami No. 1 ng isang huling hamon, isang mental arithmetic test. Nagpakita ito ng sunod-sunod at bumibilis na mga numero, at tinanong si Do kung ano ang kabuoang total ng lahat ng ito. Habang tulalang nanonood si Dr. Arinso sa tila imposibleng tanong, si Ko na alam ang sagot ay ibinulong ito kay Do, na inulit naman ito pabalik sa Tamagami. Binati siya ng Tamagami No. 1 sa kanyang tamang sagot at ibinigay sa kanya ang Dragon Ball tulad ng ipinangako. Sa ibang lugar, matapos panoorin ang mga kaganapan sa Second at Third Demon Worlds, gumawa si Goma ng isang napakahalagang desisyon. Dahil nakuha na rin ni Goku at ng kanyang mga kasamahan ang 2-star Dragon Ball ng Demon Realm, natatarantang inutusan ni Goma si Degeso na patayin ang Sir Warp upang hindi sila makapaglakbay patungo sa First Demon World, na ginawa naman ito kahit labag sa kanyang kalooban. Samantala, sa Second Demon World, nagkaroon ng problema sa makina ang eroplano na sinasakyan ng dalawang grupo at bumagsak ito sa isang planeta sa ibaba, ngunit ligtas namang nakalabas ang lahat. Habang inaayos ni Bulma at Pansy ang eroplano, lumabas muna ang natitirang bahagi ng grupo upang tingnan ang paligid. Iminungkahi ni Vegeta na lumipad na lang ang mga mandirigma sa kanilang grupo patungo sa First Demon World, ngunit sinabi sa kanya ni Shin na imposible para sa isang mortal na makatawid sa Sir Warp. Noon din ay napagtanto ni Neva kung saan sila napadpad sa planetang Mega, tahanan ng mga Megeth,
kilala ang Mega bilang pangalawa sa pinakamapanganib na planeta sa buong Demon Realm, isang planeta kung saan lahat ng bagay ay may malaking sukat, at kahit ang Supreme Demon King ay hindi nangangahas pumasok. Sa ibang lugar, lihim na kinontak ni Glorio si Dr. Arinso para ipaalam na nakuha na nila ang pangalawang Dragon Ball. Sa pagitan ng dalawang nakuha ni na Glorio, at ng isa na kamakailan lang ay nakuha ni Majin Do, kumpleto na ngayon ang set ni Dr. Arinso. Nang umalis si Goku para mag-explore, nakahanap siya ng isang higanting mansanas para kainin, nang bigla siyang atakihin ng isang kawan ng mga higanting hamster, na halos doble ang laki kay Goku. Sumugod ang grupo habang sina Goku, Vegeta, Piccolo, at Glorio ay sinubukan naman na kalabanin ng mga ito, ngunit nakakagulat ang kanilang tibay. Gayunpaman, nang magsimulang yumanig ang lupa sa ilalim, kinakabahan na tumakbo pabalik ang mga hamster sa matataas na damo. Nagtataka kung saan nanggaling ang mga yabag, nalaman nilang galing ito sa isang batang Megath, isang dambuhalang nilalang na umaabot ng daan-daang talampakan ang taas mula sa lupa. Umupo ang bata na pauwi na mula sa eskwela at nagsimulang kumain ng isa sa mga galamay ng Kraken. Hindi nagtagal, sinamahan ito ng isang aso na mabilis silang naamoy at sinimulang hanapin. Umalis sina Bulma at Pansy para tapusin ang pagkukumpuni sa eroplano, habang ginawa naman ni Goku ang lahat para makatakas sa higanting aso. Natagpuan siya nito, kaya't ang mga mandirigma ay naatasang ilayo ang aso sa eroplano upang hindi nito masira ang eroplano. Nang aksidenteng lumipad si Goku sa katawan ng aso, nilapitan siya ng ilang higanting garapata. Matapos silang labanan, nakita ng aso ang kislap ng Magellite ng eroplano at tuwang-tuwang tumakbo patungo rito. Nagmadaling gumamit si Goku ng Kamehameha Wave para pigilan ang aso. Natapos ng mga babae ang pagkukumpuni ng eroplano at nagplanong umalis na, ngunit dahil sa patuloy na kaguluhan, napansin sila ng bata at nagtungo sa kanilang direksyon. Nakita ng bata ang eroplano sa himpapawid at sinubukang paluin ito, ngunit hinarang siya ni Goku. Nailigtas ang eroplano ngunit natalo si Goku ng kupal na bata sa palakasan at nahulog siya sa loob ng school bag nito. Nagpatuloy ang bata sa pagsalakay sa eroplano, ngunit lumabas si Goku mula sa bag bilang isang Super Saiyan at pinigilan ito gamit ang kanyang power pole. Muling nailigtas ni Goku ang eroplano pero natalo ulit siya nito sa palakasan, pero buti na lang ay nailigtas siya ng kanyang mga kasama nang subukan siyang apakan ng kupal na bata. Pagpasok nila sa eroplano, tinanong ni Vegeta kung ano ang pinakamapanganib na lugar sa Demon Realm, at ang sagot ni Neva ay Giga, kung saan nakatira ang mas malalaki pang nilalang na tinatawag na Giget. Ganun pa man, ayon kay Shin ay mapayapang lahi ang mga Megath at Gigath, kaya hindi sila interesado na maging Supreme Demon King. Habang nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Sir Warp, kinontak ni Pansy si Peril sa Kadan Castle. Sinabi ni Peril na umalis ang kanyang ama, si King Kadan, para magnakaw ng isang Demon Realm plane upang siya ay makapunta rin sa First Demon World at makatulong, ngunit sinabi ni Pansy na hindi na kailangan dahil sapat na ang lakas ng mga kasama niya. Sa palasyo ng hari ng mga demonyo sa First Demon World, nakipagkita si Gomez sa Gendarmerie Force, isang maliit na grupo ng mga elite ngunit kupal na mga demonyo. We are the Gendarmerie Force! Pagkatapos ng isang magarbong pagpapakilala, ipinaliwanag ni Gomez sa kanila na may isang grupo ng mga kalaban na posibleng papunta sa kanila mula sa Second Demon World, kaya't ipinatawag sila para magsilbing depensa sakaling dumating ang mga ito. Pag-alis ni Goma, si Gaimoy na isa sa mga miyembro ng Gendarmerie Force na biglang natakam sa potato chips ay nagpasya na dapat silang pumunta sa convenience store para bumili pa. Samantala, pagdating ng grupo ni Goku sa Sir Warp, nalaman nilang hindi ito gumagana, at napagtanto ni Neva na siguro ay inutos ni Goma na isara ang Sir Warp. Nakita nila ang Demon Realm Tunnel, at sinundot ito ni Goku ng power pole sa kabila ng babala ni Pansy na huwag gawin, kaya nakuryente si Goku. Dahil wala nang ibang pagpipilian, bumigkas si Neva ng isang spell na nag-alis sa harang na nakapalibot sa Demon Realm Tunnel. Tinanong ni Piccolo na sobrang humanga kung si Neva ba ang orihinal na gumawa ng harang. Kinumpirma ito ni Neva at ipinaliwanag na naging magulo noon ang Second Demon World dahil sa mga siga na galing sa Third Demon World at mga mayayabang na kupal mula sa First Demon World, at ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit umalis ang mga Namekian papunta sa outside world. Sa tindahan, matapos makapili ng chips ang Gendarmerie Force, nakasalubong nila sina Majin Ku at Majin Do na namimili rin ng mga merienda. Nang makita nilang tig-isang chocolate bar lang ang dala ng dalawa, naawa sila dito at naghagis sila ng maraming snack sa isang basket, bilang libre sa dalawa. Gayunpaman, pagdating nila sa counter, umabot sa 10,000 daw kuro ang kabuoang bayarin. Dahil wala silang sapat na pera, ang binili na lang nila ay ang 2 tsokolate na hawak ng dalawa kanina. Nagtaka sina Majin Do at Majin Ko pero nagpasalamat pa rin ito sa Gendarmerie Force.
Pagbalik sa palasyo, lumabas na ang Gendarmerie Force para magbantay sa harap ng palasyo. Samantala, nang makapasok na ang grupo ni Goku sa Demon Realm Tunnel papunta sa First Demon World, nawala ng kontrol si Glorious sa kanyang eroplano. Nagpasya silang iwanan ng eroplano at mabilis na lumabas bago pa ito bumagsak sa lupa sa ibaba. Nakita ng dalawang miyembro ng Gendarmerie ang bumagsak na eroplano, pagkatapos ay ang grupo naman ni Goku na nahuhulog mula sa langit, kaya kinontak nito si Degeso na mabilis namang ipinarating ang balita kay Goma. Nagutos ng pag-atake si Goma, at bago pa man makatapak sa lupa si Goku at ang kanyang grupo, hinarap na nila ang panibagong problema dahil sumusugod na sa kanila ang mga kalaban. Sumugod ang mga Gendarmerie militia sa kanilang mga kalaban, parehong sa lupa at himpapawid, habang ang grupo naman ni Goku ay nagtago sa likod ng mga bato. Sinubukan nilang labanan ng pag-atake kahit pa napapaligiran sila sa lahat ng anggulo, natamaan si Goku at pansamantalang napabagsak. Nagalit si Goku at pinabagsak ang isang eroplano gamit ang kanyang power pole, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga sundalo. Nakapatay din ng ilang kalaban si Vegeta hanggang sa siya naman ang mapabagsak, at dumating si Goku para pagalingin siya gamit ang isa sa mga Medibugs nito, na kinain naman niya kahit labag sa loob. Samantala, habang pinapanood ni Goma at Degeso ang mga kasalukuyang pangyayari sa loob ng palasyo, napansin nila na hawak ni Hybeast ang Evil Third Eye na nasa kanyang belt buckle. Balik sa laban, lumaban na ang lahat ng mandirigma sa grupo ni Goku, at pinabagsak nila ang maraming kalaban hanggang sa pansamantalang umatras ito. Pagkatapos ay lumipad na sila patungo sa palasyo. Sa loob ng palasyo, sinabi ni Goma na natitiyak niyang ang suot ni Hybeast ay ang Evil Third Eye, at inutusan niya si Degeso na humanap ng paraan para makuha ito. Ayon sa kasaysayan, ang mata ay dating isinusuot ng mga dating Supreme Demon King sa kanilang mga ulo upang magkaroon sila ng pambihirang kapangyarihan at otoridad, dahil nagtataglay ito ng napakalakas na mahika. Ngunit sa panahon ng pamumuno ni Abura, nawala ang mata. Lihim na umupa ng magnanakaw ang anak nitong si Dabura, para kunin ang mata mula sa isang safe sa likod ng trono ng palasyo habang wala si Abura, at dalhin ito sa Third Demon World. Nagtagumpay ang magnanakaw hanggang sa makarating ito roon at napatay ng isang siga, at muling nawala ang mata. Dahil wala na kay Abura ang mata, nagawa ng agawin ni Dabura ang posisyon at ito na ang naging bagong Supreme Demon King, habang si Goma naman ay naging Vice Supreme Demon King. Lumipas ang panahon, isang araw habang nangangaso ay natagpuan ni Hybeast ang mata, at dahil nagustuhan niya ito ay isinuksok niya ito sa loob ng kanyang belt buckle. Sa kasalukuyan, habang papunta sa palasyo sa distrito ng Oparo, inatake ang grupo ni Goku ng isa pang malaking hukbo ng mga Gendarmerie. Habang nilalabanan ni Goku at ng iba pa ang pag-atake, isang magandang babaeng demonyo na may suot na malaking sombrero ang lumapit kay Hybeast at nag-alok na bibigyan siya ng halik kapalit ng mata. Tumanggi si Hybeast at sa halip ay hiningi ang sombrero ng babae. Bagamat nainis sa mabilis na pagtanggi, pumayag ang babae at kinuha ang mata. Pinabagsak ni Goku, Vegeta, at Piccolo ang maraming sundalo hanggang sa nagsimulang dumating ang ilang tangke. Dahil sa matinding lakas ng mga atake ng tangke, naging problema ito kina Goku hanggang sa hindi inaasahang nakatanggap sila ng tulong mula sa Kadan Force, na dumating sakay ng isang eroplano sa kalangitan at naghulog ng mga bomba sa mga tangke para pasabugin ang mga ito. Nagtulungan sila na pabagsakin ang mga natitira pang miyembro ng Gendarmerie. Maya-maya pa ay nag-Super Saiyan na si Goku at tuluyan ang inubos ang mga kalaban. Nagpasalamat si Goku kay Kadan para sa tulong, at nagtawanan silang dalawa. Matapos matalo ang karamihan sa militar ng Gendarmerie, nagpasya sina Goku at ang kanyang mga kasama na ang susunod nilang hakbang ay iligtas si Dende at magtungo sa palasyo ng hari ng mga demonyo. Samantala, pinuntahan ni Degeso si Dende at kinuha ito mula sa crib nito. Sa labas ng gate ng palasyo, nakaharap ng grupo ni Goku ang Gendarmerie Force. Pagkatapos magpakilala ng mga kupal, nagpasya si Vegeta na siya na ang haharap sa kanila. Sa kabila ng kanilang kumpiyansa at iba't ibang armas, walang kahirap-hirap silang pinabagsak ni Vegeta. Gumamit ng mahika ang pinuno ng Gendarmerie Force laban kay Vegeta pero pumalpak ito sa huli. Natalo ang Gendarmerie Force at iginapos ito ni Vegeta. Habang si Goku naman ay namburaot ng chips kay Gaimoy. Kasabay nito, ang babaeng demonyo na nakakuha ng Evil Third Eye mula kay Hybeast ay nasa loob ng palasyo, hinahanap sina Degeso at Goma habang ang mga natitirang miyembro ng Gendarmerie ay nagmamadaling pumunta sa kani-kanilang posisyon. Samantala, sina Goku, Vegeta, Piccolo, at Shin lamang ang pumasok sa loob ng palasyo. Gayunpaman, may kakaibang kutob si Pansy kaya sumunod din ito sa loob.
Sa loob ng palasyo, dinala ni Degeso si Dende sa ibang silid kung saan naghanda siyang umalis sakay ng isang eroplano, ngunit bago pa niya magawa ito ay dumating sina Goku at ang kanyang mga kaibigan. Bumunot ng baril si Degeso at itinutok ito kay Dende, kaya napigilan ng iba na gumawa ng aksyon laban sa kanya. Nang tanungin ni Shin ang kanyang nakababatang kapatid kung ano ang kanyang ginagawa, inamin ni Degeso na nagsusumikap siyang maging susunod na Supreme Demon King. Napapanood ni Goma ang nangyayari at hindi ito makapaniwala. Sinubukan ni Pansy na pigilan si Degeso na sumakay sa eroplano pero hindi siya nagtagumpay. Ganun pa man, biglang tinamaan ng sombrero ni Hybiss si Degeso kaya nagkaroon ng pagkakataon si Piccolo na atakihin ito. Lumalabas na si Glorio pala ang naghagis ng sombrero na sumunod din pala sa iba papasok ng palasyo kasama si Hybiss. Masaya ang lahat ngayong nailigtas na nila si Dende. Samantala, natagpuan na ng babae si Goma ilang sandali lang matapos nitong masaksihan ang pagtataksil ni Degeso at tuwang-tuwa itong makita ang mata. Sinabihan ni Goma ang babae na kunin na lang ang lahat ng kanyang gusto sa kabilang silid bilang bayad. Sa kaparehong sandali, ginapos ng grupo ni Goku si Degeso at ipinadala ito sa mga miyembro ng Kadan Force. Pagkatapos, nagpa siya ang grupo na magtungo sa huling Tamagami upang kunin ang Dragon Ball nito at bumalik muna sa pagiging matanda bago harapin si Goma. Pagdating kay Tamagami number 1, humakbang si Goku para hamunin ito ngunit nalaman niyang nakuha na pala ang Dragon Ball nito. Sa sandaling yun ay biglang dumating sa plaza si Dr. Arinso, kasama sina Majin Buu at Majin Ko na hawak ang huling Dragon Ball. Balik sa palasyo, nahihirapan ng husto si Goma na tanggalin ang mata mula sa sinturon. Umalis muna si Goma para magbanyo, at pagbalik nito ay may hawak na itong plunger na siyang ginamit nito para tanggalin ang mata. Sa pagbalik ng babaeng demonyo dala ang kanyang mga kayamanan, hiniling ni Goma na ilagay nito ang mata sa kanyang noo, na ginawa naman ito ng may pag-aalinlangan. Pagkatapos idiin ang mata sa lugar nito, nagsimulang magbago ng anyo si Goma, lumaki ang katawan nito at mas lumakas. Umabante si Shin at binati ang kanyang kapatid na matagal na niyang hindi nakikita. Ipinaliwanag ni Shin ang dahilan ng kanilang pagpunta sa Demon Realm, at hiningi ang Dragon Ball ni na Dr. Arinso upang mahiling nila na muli silang bumalik sa pagiging matanda. Ganun pa man, tumanggi si Dr. Arinso at sinabing mayroon siyang sariling hiling na nais niyang tuparin, ang maging Supreme Demon King at lumikha ng isang mas nakakatakot na Demon Realm na luluhuran ng mga nasa outside world. Iminungkahi ni Dr. Arinso na maglaban na lang ang isa sa mga mandirigma ng bawat panig, at kung sino ang mananalong panig ay sa kanila mapupunta ang lahat ng 3 Dragon Ball. Pumayag si Goku sa hamon, pero agad na kumontra si Vegeta dahil nais nitong pagpasyahan nila kung sino ang lalaban sa pamamagitan ng papel gunting bato. Ganun pa man, iginiit ni Goku na siya na ang lalaban dahil kalalaban lang ni Vegeta kay Tamagami number 2. Napilitang pumayag si Vegeta matapos makisali sa usapan si Bulma. Naghanda na si Goku para lumaban at ganun din si Majin Ko, ngunit pinigilan ni Dr. Arinso si Majin Ko dahil si Majin Do ang gusto niyang ipalaban. Nagsimula na ang laban, at agad na ginamit ni Majin Do ang kanyang mga kakaibang kakayahan bilang isang Majin, habang si Goku naman ay gumamit ng kanyang Power Pole. Hindi nagtagal ay unti-unti nang nakalamang si Majin Do, kaya't napilitan na si Goku na gumamit ng Super Saiyan. Naging pantay na ang lakas ng dalawa at mas lalong tumindi ang laban. Kaso biglang inatake ni Goma sina Goku at Majin Do kaya natigil ang paglalaban nito. Nang ipakilala ni Goma ang sarili, sobrang nagulat sina Dr. Arinso at Neva nang makita ang Evil Third Eye na nakakabit sa noo nito. Ipinaliwanag ni Neva sa iba ang tungkol sa Evil Third Eye at ang kapangyarihan nitong tinataglay. Napansin ni Bulma ang pagkakapareho ng mata sa suot ni Hybiss sa kanyang sinturon, pero nang tanungin niya ito ay tumanggi itong magpaliwanag. Pagkatapos, sinabi ni Goma sa lahat na gusto niyang subukan ang bagong nakuhang lakas sa kanyang mga kaaway. Gamit ang kanyang kapangyarihan, tinipon ni Goma ang mga bato sa paligid ng kastilyo at pinagsama-sama ito para makagawa ng isang lumulutang na ring sa kalangitan. Si Vegeta ang unang sumalakay, ngunit nadaig siya ng purong lakas ni Goma. Nag-transform si Vegeta bilang Super Saiyan pero hindi pa rin umubra. Nang masaksihan ang lakas ni Goma, nagpa siya sina Goku na sumugod ng sabay-sabay. Kaso kahit nagtutulungan na, hindi pa rin umubra ang grupo, at sa gitna ng kaguluhan ay nabitawan ni Goku ang supot na naglalaman ng mga Medibug. Nilapitan ni Bulma si Dr. Arinso upang humingi ng tulong, at di nagtagal, sumali na rin sa laban sina Majin Ko at Majin Do. Ganon din ang ginawa ni Neva, na nilapitan naman si Tamagami number 1 para himukin itong makisali na rin sa laban. Sa kasamaang palad, kahit na 8 mandirigma na ang sabay-sabay na lumalaban, si Goma pa rin ang may kalamangan dahil sa kapangyarihang bigay sa kanya ng mata.
Maya-maya pa ay sabay-sabay na inatake ng lahat si Goma gamit ang enerhiya. Kaso nadepensahan ni Goma ang mga atake at nag-counter-attack. Napabagsak ni Goma ang ilan sa kanyang mga kalaban, ngunit nang si Goku na ang isusunod niya, lumitaw sina Majin Buu at Tamagami No. 1 para pigilan ang atake. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Goku na makapag-transform sa kanyang pinakamalakas na anyo, ang Super Saiyan 3. Dahil sa pagiging Super Saiyan 3, nagkaroon si Goku ng lakas na kayang makapagbigay ng pinsala kay Goma. Di nagtagal ay sumama na rin kay Goku sina Majin Buu at Tamagami No. 1. Bumili si Majin ko ng isang higanting cookie at pinakain niya ito kay Majin Buu. Nang kainin ng malaking cookie, nagkaroon din si Buu ng dagdag lakas at gamit ang panggagaya ay binago niya ang kanyang sarili para maging kamukha niya ang Super Saiyan 3. Sumugod si Buu kasama si Goku at nagawa nilang mailagay sa alanganin si Goma sa unang pagkakataon. Kaso mabilis na naubos ang dagdag na lakas ni Buu at siya ay muling nawala sa laban. Nagpatuloy sa pakikipaglaban si Goku na kasama si Tamagami No. 1, ngunit nang magpakawala si Goma ng mas malakas pang kapangyarihan ay pareho silang bumagsak, at si Goku ay nakatanggap ng mas matinding pinsala. Lumipad si Goma sa himpapawid at mayabang na naghanda ng enerhiya para patayin ang buong grupo ni Goku. Habang inihahanda ni Goma ang kanyang atake, nilapitan ni Neva ang nakahandusay na si Goku at ginamit ang kanyang mahika para palabasin ang lakas nito, na naging sanhi upang magkaroon ito ng isang bagong anyo na hindi pa nito nagagamit kailanman. Gamit ang bagong anyo, madaling naibalik ni Goku ang napakalakas na atake ni Goma. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laban, kung saan kaya ng sabayan ni Goku ang lalo pang lumakas na si Goma at nakapagbibigay na siya dito ng mga suntok na nakakapinsala. Makalipas ang ilang sandali, ang iba pang mandirigma maliban sa sugatan pa ring si Vegeta ay nagkaroon na ng panibagong lakas at muling sumali sa laban. Ginamit na ni Glorio at Piccolo ang kanilang buong lakas at sabay na inatake si Goma. Muling napabagsak sina Piccolo at Glorio, pero nabigyan nila si Goku ng pagkakataong mag-ipon ng lakas para sa isang Kamehame Wave. Agad na binanata ni Goma si Goku para pigilan, pero nagawa pa rin itong pakawalan ng atake. Sa kasamaang palad ay hindi pa natalo si Goma dahil binigyan pa ito ng kanyang Evil Third Eye ng mas malaki pang kapangyarihan, kaya naging dambuhalang kupal ito. Sa puntong ito, wala nang epekto kay Goma ang mga atake ni Goku, na di nagtagal ay naubusan na din ng kapangyarihan at bumalik na sa kanyang normal na anyo. Samantala, kinontak ni Dr. Arinso si Glorio at inutusan itong kunin ang 2 Dragon Ball ng Demon Realm, na agad namang ibinigay ni Hybeast. Matapos dalhin ang 2 Dragon Ball kay Dr. Arinso, nag-aalangang pinalabas ni Glorio ang dragon, isang napakalaking nilalang na kamukha ni Purunga pero kulay pula, at sa sobrang laki ay nanliit si Goma. Nang makita ang dragon ay sinubukan itong atakihin ni Goma, pero pinitik lang siya nito. Pinilit ni Dr. Arinso si Glorio na hilingin para sa kanya na maging susunod na Supreme Demon King na may hindi mapapantay ang lakas sa mahika. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan, sinimulan na ni Glorio ang kanyang kahilingan. Matapos humiling sa Demon Realm Purunga gamit ang mga Dragon Ball, ang grupo ni Goku at ang lahat ng naging bata sa Earth ay bumalik na sa kanilang tamang edad. Naguguluhang pinanood ni Dr. Arinso ang dragon na nagpaalam at naglaho kasama ng mga bola. Ngayong bumalik na sa dati, iminungkahi ni Goku na isa-isa na silang lumaban. Nagpumilit si Vegeta na mauna dahil si Goku na raw ang lumaban kay Majin Buu. Nagparaya si Goku at nilapitan na ni Vegeta si Goma para kalabanin. Habang nakikipaglaban si Vegeta kay Goma, humingi ng tawad si Glorio kay Dr. Arinso para sa kanyang pagtataksil. Ipinaalala sa kanya ng doktor ang kabutihang ipinakita nito nang iligtas siya mula sa Third Demon World bago siya tinanggal sa trabaho at sinabihang umalis. Nagpasalamat si Glorio kay Dr. Arinso sa lahat ng nagawa nito para sa kanya at mabilis na tumakbo patungo sa iba. Sa laban, mabilis na nasanay si Vegeta sa kanyang matandang katawan at patuloy na nilabanan si Goma. Maya-maya pa ay nagpasya na siyang mag-transform sa Super Saiyan at pagkatapos ay agad siyang umakyat sa Super Saiyan 3.
Sinuntok ni Vegeta ng malakas si Goma sa tiyan, na sinundan ng sunod-sunod at walang tigil na atake na hindi matapatan ng Supreme Demon King. Ganun pa man, pinanumbalik ng Evil Third Eye ang lakas ni Goma, kaya muli itong nakatayo at ipinagpatuloy ang laban. Sa ibaba, si Glorio, na narating na ang kinaroroonan ng iba, ay nag-alinlangang lumapit dahil sa pagtatago niya ng kanyang kaugnayan kay Dr. Arinso at ng kanyang tunay na layunin. Gayunpaman, masayang tumakbo si Pansy palapit sa kanya, hinatak siya habang ang iba ay nakatingin ng may ngiti sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay nagpasalamat, kabilang na si Goku na sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang pangalan ng tama. Samantala, patuloy na binugbog ni Vegeta si Goma, itinagos niya ito sa kabilang dulo ng ring na nilikha nito at pinatamaan ng isang final flash. Lumaban si Goma gamit ang Mouth Energy Wave pero hindi ito umubra. Ganun pa man, mabilis na nakabalik si Goma ng walang pinsala, at sinabi nito kay Vegeta na kahit ilang beses pa siyang tamaan ay hindi siya mapapabagsak. Kahit nauubos na ang kanyang oras bilang Super Saiyan 3, magiting pa rin na nakipaglaban si Vegeta kay Goma. Habang nanunood sa laban, biglang may naisip si Dr. Arinso at inutusan nito si Majin ko na kunin ang aklat ng mga mahiwagang bagay. Sa laban, unti-unti nang naubos ang lakas ni Vegeta, at nang suntukin ito ni Goma at tumilapon ay bumalik na ito sa normal. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin si Vegeta sa pakikipaglaban kay Goma. Samantala, nakabalik na si Majin ko at tinulungan nito si Arinso na hanapin ang tamang pahina sa pamamagitan ng mabilis na pagbabasa sa aklat. Nilapitan ng dalawa sina Goku at ang iba pa para sabihin sa mga ito ang kahinaan ng mata. Kung matatamaan si Goma sa likod ng ulo ng 3 beses na magkakasunod, matatanggal ang mata mula sa noo nito. Iminungkahi ni Goku na siya ang lalaban kay Goma habang si Piccolo ay mag-aabang ng tiyempo para umatake. Sinabihan ni Bulma si Vegeta na hayaan na ang iba na pumalit, at nang hindi pumayag si Vegeta, sinabi ni Bulma na kapag hindi niya hinayaan ang iba na pumalit, hindi na siya muling sasabay na maligo sa kanya. Dahil sa matinding takot na hindi pa niya naramdaman dati, agad na umatras sa laban si Vegeta. Sumunod si Goku, na ayaw nang mag-aksaya ng mahalagang oras kaya agad na nag-transform sa kanyang anyong Super Saiyan 2, at Super Saiyan 3. Ganun pa man, nakangiting sinabi ni Goku na magtataas pa siya, at muling nagsimulang mag-ipon ng lakas. Pagkatapos ay lumitaw si Goku bilang isang Super Saiyan 4, na sa unang pagkakataon ay nakita sa kanyang anyong matanda. Gamit ang kanyang buong lakas bilang isang Super Saiyan 4 at ngayong nakabalik na sa kanyang matandang katawan, hinarap ni Goku si Goma para sa huling pagkakataon. Isang napakabilis at matinding laban ang naganap kung saan tila nagkaroon si Goku ng bahagyang kalamangan, bagamat pinapagaling ng Evil Third Eye ang pinsala ni Goma sa tuwing mapupuruhan ito. Maya-maya pa ay itinapon ni Goma si Goku sa ilalim ng lupa at doon ay pinaulanan niya ito ng atake. Nakaligtas si Goku at muli nilang ipinagpatuloy ni Goma ang kanilang mabangis na laban sa ibabaw ng lupa. Nang pagalingin ng Evil Third Eye si Goma sa pangatlong pagkakataon, nagsimulang mag-ipon ng lakas si Goku para sa Transcendent Power Kamehameha Wave. Bilang pangontra sa gagawin ni Goku, lumikha rin si Goma ng sarili niyang malakas na atake. Ngayong meron ng pagkakataon, sumugod si Piccolo sa likuran ni Goma para banatan ito ng 3 beses para matanggal ang mata. Kaso pagkatapos ng ikalawang tama ay gumanti si Goma at napabagsak nito si Piccolo. Muling sinimulang pagalingin ng Evil Third Eye ang mga sugat ni Goma at nagsimulang lumiit ang butas sa katawan nito. Sumugod ang lahat bago pa ito tuluyang magsara ngunit wala rin silang nagawa dahil hinarangan ni Goma ng barrier ang sarili. Sa huli, si Majin ko na natangay lamang ng agos ng enerhiya ang siyang nakatama sa likod ng ulo ni Goma ng 3 beses ng mabilis at magkakasunod. Dahil dito, natanggal ang mata at nahulog sa lupa, kung saan inapakan ito ni Glorio. Tuluyan ang bumalik sa kanyang normal na anyo si Goma, at ipinagdiwang ng lahat ang kanilang tagumpay. Nang nakatali na, dumating si Dr. Arinso kasama si Marba, dala ang isang seal kung saan ikukulong si Goma sa loob ng 100 taon.
Sinabi ni Piccolo sa lahat na hindi naman tinangkang patayin ni Goma si Dende, kaya siguro ay sapat na ang 79 na taon na pagkakakulong. Para hindi siya mag-isa, si Degeso, na hindi rin ligtas sa kanyang mga pagkakamali ay isinama rin sa kulungan. Dahil wala nang ibang magawa, ginugol ng dalawa ang kanilang oras sa paglalaro ng video games. Ngayong wala na sila sa landas, napaisip si Arinso kung sino ang dapat maging susunod na Supreme Demon King. Iminungkahi ni Shin na dapat ay ang kapatid niyang si Arinso dahil siya ang may pinakamataas na ranggo at ito naman talaga ang gusto niya, pero tumanggi si Arinso, sa paniniwalang aagawin lang sa kanya ang trono dahil hindi siya malakas. Sumingit si Neva at sinabing ang sino mang tumalo sa Supreme Demon King ang dapat na maging kapalit, na sa teknikal na aspeto ay si Majin ko. Masaya nitong tinanggap ang posisyon, at agad na nagsuot ng puting kapa. Ang una niyang ginawa ay italaga si Arinso bilang kanyang Vice Supreme King, pagkatapos ay pinili niya sina Majin Do, Neva, Marba, Glorio, at Kadan bilang mga ministro, base sa kakayahan ng mga ito. Nang tanungin kung may iba pang gustong maging ministro, itinaas ni Hybis ang kanyang kamay ngunit walang pumansin sa kanya. Pagkatapos bumalik sa Kadan Castle sa Third Demon World, ibinigay ni Pansy kay Bulma ang Magellite na ipinangako niya kanina. Samantala, naiinis na sinabi ni Vegeta na kaya naman niyang talunin si Goma ng mag-isa, at hindi nito matanggap ang katotohanang naglihim na naman sa kanya ng isang transformation si Goku. Sinabi ni Goku na pagkatapos ng laban kay Kid Buu, nagsanay siya ng husto para makuha ang anyo ngunit hindi siya sigurado kung gagana ba ito o hindi. Sa ibang dako, tinanong ni Neva sina Dende at Piccolo kung gusto nilang manatili sa Demon Realm, ngunit tumanggi ang dalawa dahil sa kanilang mga tungkulin sa Earth. Ganun pa man, sinabi ni Dende na tatanungin niya ang mga Namekian ng New Namek kung gusto nilang lumipat doon. Pagkatapos ay nilapitan ni Kadan si Goku, sinabing dahil binutasan niya ang mga mundo ay naging magaan na ang hangin sa ikatlo, at nagpasalamat kay Goku sa lahat ng kanyang ginawa. Nagpaalam na ang lahat habang sinisimula na silang ihatid pa uwi ni na Glorio at Pansy sakay ng eroplano. Habang nasa biyahe, tinanong ni Goku si Glorio tungkol sa mga Medibug, sinabing kailangan nila ang mga ito dahil nauubusan na sila ng magic beans at nagtanong kung pwede silang bumalik sa tindahan kung saan nila ito nabili. Sa tindahan, natakot si Bulma sa mga beauty bug, pero nang malaman niya na nakakapagpabata ito ng balat ng 10 taon ay nagpasya siyang bumili ng marami. Samantala, nakakita si Pansy ng isang maalikabok na garapon na naglalaman pala ng 2 pang evil third eye. Ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan na dati siyang may 3, isa ay naibenta na matagal na, ngunit hindi ang 2 natitira dahil masyadong mahal. Nag-alok siya na bibigyan sila ng diskwento, habang ang lahat ay napasigaw na lang sa gulat.